Good morning! Morning. Yan. Maraming salamat po sa pag-attend sa ating Reboost session sa gabing ito. Reboost stands for Real Estate Business Opportunity Orientation and Sales Training. So sa aming campaign in doing this regular training sessions, of course, the Reboost is the step one in completing the training requisites kung tayo po ay interesadong maging property advisor. So ang grupo po namin ay tinatawag na Prevail Property Advisors. So I'll orient you in a while kung sino si Prevail Property Advisors, sino yung mga team players, team leaders na bumubuo sa ating company. For this session, very specific na ako po yung mag-handle ng training. Dar Laksamana. Ako ay isang real estate broker since 2009. Ako ay real estate appraiser din since 2012. Ako ay accredited lecturer. And of course, ako din ang ng Tier 1 Prevail Realty. Okay? So moving forward, ano ba ang dahilan bakit tayo nandito? Or ano ang objective ng pag-attend natin or even kami bilang company, Tier 1 Prevail Realty, ano ang dahilan bakit namin on a regular basis sinishare yung opportunities and insights na pwedeng makuha out from doing this career or business. Very specific, sa panahon ngayon, January 2021, as we record this session, kagagaling lang natin sa year 2020 or year zero, kumbaga, dahil tila baga na-reset yung ating mga buhay dahil sa mga lockdown, dahil sa pandemic na obviously hanggang ngayon nandyan pa rin naman, hindi pa rin naman nawawala, although para bang may social ending na siya sa pananaw ng mga tao dahil kumbaga mas nagiging mas nagiging open na sila to do their normal activities kagaya nung bago pa magkaroon ng pandemic and lockdown. Ordinarily, magkakaiba yung motivation kung bakit ka uma-attend sa ganitong session. But to at least encapsulate yung mga dahilan, iba-iba man ang mga dahilan, I believe ito yung common, di ba? Naghahanap tayo ng pamamaraan on how to turn around our financial setback. Dahil ako po mismo bilang isa ring full-time na real estate broker, lalo approaching the pandemic incident, ay talagang on my normal routine, talagang nasa labas, talagang nakikipag-usap sa mga tao. In fact, to some of you na hindi na-experience, itong Reboost session namin ay talagang ginagawa namin sa isang physical training room dito sa ang Espanya office namin. But of course, dahil nga sa mga limitations and restrictions, hindi na yun nangyayari. Dahil nag-slow down, nag-downturn ang ating ekonomiya dahil sa mga lockdown, so talagang pare-parehas naman tayo. Iba-iba lang ng degree ng financial setback, pero definitely naramdaman natin or naapektuhan tayo ng mga financial setback ng 2020. So ngayon, ano ang gagawin natin sa paglipat ng taon? Hindi pa naman nagbabago yung fact na nandyan pa rin yung threat ng pandemic, nandyan pa rin yung threat ng COVID-19, but needless to say na tayo na talagang affected and afflicted ng ganitong setback, specifically sa finances natin, kung yun man din ang experience ninyo, dapat gumawa na tayo ng paraan or kumilos na tayo. And very specific, lalo't ikaw ay provider sa inyong household. So just to give a little background, ako po ay provider sa aming pamilya. I have 3 kids, 11, 8, at saka 2 years old. So nag-aaral na yung dalawa. So hindi naman ako nag-transition into public school during the lockdown. In-enroll ko pa rin sila doon sa private school kung saan sila naka-enroll. So sa madaling sabi, hindi naman masyadong nabawasan ang aking financial obligation despite
na nagkaroon ng contraction pagdating sa economic activity or earning opportunity. But then again, syempre, yung positive presumptive attitude natin na this 2021, pwedeng magbago yung mga bagay at kaya nating baguhin. In fact, sa atin naman talaga magsisimula kung gusto talaga nating baguhin. That's the very reason kung bakit, again, time and again, lagi naman ginagawa itong ganitong session to introduce the opportunity sa ating mga audience. So for this session, very specific, ayan, tayo ay tutulungan to earn extra large income doing part-time realty advisory. So ano-ano ba yung mga salitang nakapaloob dito? So ano ba yung sinasabi nating extra income at bakit we are referring to it as large extra income while doing part-time realty advisory? So before I move on, may I confirm, nakikita nyo naman yung slides, tama? Yes, okay. Para lang sure. Okay, tayo ngayon ay nasa Reboost session, Real Estate Business Opportunity Orientation and Sales Training. Sa panahon ngayon, kadalasan ito ay ginagawa na lang namin via Zoom. Yung mga subsequent meetings, subsequent trainings. Originally, this is a 4-part training. After the Reboost, so may mga subsequent trainings pa and some personal or even team strategy session. But for tonight, simplihan lang natin, i-introduce lang namin sa inyo paano na sa pamamagitan ng konting oras or part-time lang ay pwede akong kumita sa real estate sales. Okay, so yun po yung premise ng ating pag-uusapan tonight. Bago tayo mag-proceed doon, hindi ko man po kayo maisa-isa, syempre, gaya ng nabanggit ko early on, iba-iba yung dahilan bakit tayo nandito or ano yung mga motivation natin, bakit natin ginagawa ang isang endeavor. Very specific, bakit natin kailangan ng extra income? Or to some of us, bakit extra large income ang kinakailangan natin? So, may iba, magkakaibang level din tayo at this point in time. So, may iba sa atin, just to get by, just to survive. Totoo rin yun, nangyayari naman talaga yan, especially lalo't nanggaling tayo sa setback ng nagkaroon ng pandemic. Hindi maiiwasan. In fact, in several sessions, lalo late last year, alam ko na may mga attendees tayo na na-introduce itong konsepto ng property sales na sila mismo ay talagang matinding na apektuhan dahil nawalan sila ng trabaho. Kumbaga, may mas mabigat pa ba doon? So, obviously, talagang napakabigat ng sitwasyon na yung dating source of income mo, you're enjoying a certain steady fixed income, tapos biglang mawawala. So if that would be the case, syempre, fight or flight instinct, pwede kang sumuko na lang, ma-depress, o di kaya naman, pwede kang gumawa ng paraan at ituloy ang laban. So, ito yung ini-introduce nating tulong or aid to these people na gustong ilaban pa rin. So, kung ano yung mga desire natin sa buhay, kung ano yung mga dreams and aspiration, kung ano yung mga pangarap natin sa buhay, I strongly recommend na i-ano mo yan, gawin mo siyang gawan mo siya ng visual representation or yung tinatawag na vision board. Itong vision board ko na to, actually kaka-edit ko lang nito about last week kasi sa timeline ng aking paghahanap buhay at ambisyon, sa madaling sabi, ito yung mga gusto kong makamit or makuha from here on, from 2020 to 2026. Originally, nung una ko itong ginawa, 2020 to 2025. Apparently, kalahating taon ng 2020, nasa bahay tayo. So, in-adjust ko ng konti. Hindi naman masama, di ba? So, sa aking pag-a-adjust, meron akong just to share. Of course, ito po, right now, for this session, wala po tayong luxury of time really to discuss on this. Pero, ano po, kung willing kayong bumalik sa mga susunod na imbitasyon, meron kaming tinatawag na personal or team strategy session on a personal or more intimate environment. Of course, obviously, Zoom pa rin yun. We can do the sharing out from this. Pero ako, just to show, ito po yung ambition or dreams and aspirations ko para sa akin and obviously para sa
sa pamilya ko from today and 6 years from 5 years actually dahil 2021 na. Okay. So, ang pinaka-goal ko talaga dyan, of course, looking into my current standing, to share a little, ako po ngayon ay nakatira sa condominium na 2 bedroom, tapos may parking naman, so kumbaga kasama doon sa package na inavail namin yung parking. To say the least, may mga napundar na out from my 11 years na nasa real estate business and career. Nakapag-start na rin mag-invest ng property na pinapaupahan, merong sariling sasakyan, mid-last 2019, nakapag-avail ng pangalawang sasakyan para yung asawa ko may tigisa kaming sasakyan. And at to say the least, enjoying at least a certain comfort in life. Pero kasi minsan, yung comfort nga na yun, parang kalaban mo rin yun eh. Kasi parang kung na-achieve mo na yung, o may tinitirang ka na, o may sasakyan ka na, ano nang susunod? So, kumbaga, dapat lagi nating i-reignite sa sarili natin na yung na-excite ka pa rin, yung kinikilig ka pa rin, or yung talagang mainit ka pa rin na, eto, gusto ko to. Okay, so to share a little, ako po, syempre bilang nakakaintindi sa opportunity ng real estate, eventually, mga townhouses na paupahan, cluster. When I say cluster, more than 2. So 3 or more. To start with 3 is good enough, at least, para sa timeline ko na hanggang 2026. Tapos, makabili ng site na pagtatayuan ng building, that's a good, ano na rin sa akin. Talagang yan yung mga tatrabahuhin ko in this 5-year time frame. Site pa lang naman. So, syempre, nilagyan ko ng building yung picture kasi yun naman talaga ilalagay natin dyan. And of course, very specific pa nga ako dun sa gusto kong development concept kasi gusto ko, kung maging mixed use man siya, commercial or residential, gusto ko ang tenant ko sa baba, bangko. Bangko. Kahit anong bangko, basically. Kasi yung bangko, pag nagrenta yan sa'yo, if they would want to have it as 5 years na site for their bank branch, upfront nilang ibabayad sa yung 5 years na renta at a discount, syempre. Pero ibig sabihin, pag nakuha mo yung ganong lump sum na pera, di ba, pwede kang bumili ng another property ulit. Or, of course, kasama sa agenda ko dyan, na talagang pinagkakapuyatan ko lately, yung sa 2023, kung ano man yung top of the line model ng Ford Everest, bibili ako nun. So yan, kulay puti, or kung ano man yung kulay na uso by that time, pero hindi pa ngayon. So 2023, very specific ko nilagay dyan. And of course, kung hindi man agad yung sasakyan, priority kong makalipat ng mas malaking space. Kasi right now, again, nasa condominium lang ako nakatira. Townhouse would do kasi we do have 3 kids na lumalaki na rin para nasa community rin sila na maganda. Right now, specific din ako, parang Camellia or any branded developer that would offer yung magandang proximity at saka good community. Yun ang mga aspirations ko. Yun, it so happen na with our limited time, hindi ko kayo matanong isa-isa. Pero bakit natin binibigyan ng oras to na i-discuss? Kasi kung ano pa man ang maririnig nyo after this slide, kung gaano man kaganda yung opportunity, ang hindi ko kayang ituro sa inyo or i-impart is yung desire and aspirations na mag-ambisyon ng mga bagay na wala ka. Kumbaga kahit nandyan yung training, kahit nandyan yung module, kahit nandyan yung motivation, nandyan yung activity, kung ang tao ay walang ambisyon, yun ang parang mahirap ituro eh. Parang kahit yung mga world-renowned motivational speaker, parang yan din ang dilemma nila. Kasi inner drive yan. So yung desire na tinatawag, di ba? Kung i-versus mo siya sa tinatawag na wish, di ba? Ano bang gusto ng mga typical, pag ang tao, tinanong mo, anong gusto nila? Gusto nilang yumaman. Di ba? Gusto nilang maginhawang buhay. Yun na. Pero kumbaga, walang konkretong itsura kung ano yung gusto nila. That's the very reason, or ito yung importansya na naka-visual aid siya, or yung tinatawag na dream board or vision board. And mas maigi rin, syempre may time frame. Kasi kung sasabihin mo lang na gusto mong yumaman, malay mo, mangyari nga din yung panahon na yayaman ka. Kaya lang,
60 and above ka na, hindi mo na ma-enjoy yung yaman mo. So dapat may time frame para alam mo rin sa sarili mo na ito yung tatrabahuhin mo. I will put the extra hours in doing and creating my momentum para at this point in time makuha ko na agad siya or in a reasonable span of time. Hindi naman necessarily agad-agad. Siyempre, alam mo naman, hindi naman lahat agad-agad instant mangyayari. So yun yung desire. Yung desire, malaki yung pinagkaiba niya kasi may iba't iba pa siyang ingredients gaya ng disiplina, dedication, and drive. To say a few, di ba? So yun yung dahilan bakit ko pinapakita sa inyo to kasi kahit na gaano kaganda ang opportunity ng isang vehicle such as career o di kaya naman profession kagaya ng real estate selling, mawa-water down yan kung ang tao mismo na nakakarinig ay hindi naman kikilos dahil wala naman siyang nararamdamang init, di ba, na gawin yung mga bagay na to. So, bakit ka ba nandito? O, di ba? Ikaw makakasagot yan sa sarili mo. Pero palagay ko, hindi man ako sigurado, very specific sa sitwasyon mo, dahil ikaw ay mas malamang Filipino at pinalaki sa kulturang Filipino, mas malamang hindi lang to para sa sarili mo. Mas malamang ginagawa mo to para sa pamilya, kung ikaw ay may sariling pamilya, pwede rin sa mga kapatid, para sa mga magulang, kung wala ka pang sariling pamilya. Mataas ang pagtingin ng society natin na dapat nakatapos ka ng pag-aaral or mataas ang pagpapahalaga na nakatapos ka ng pag-aaral. So, kung hindi man ikaw, 'di ba, may tinutulungan kang kapatid o kaya baka may anak ka na syempre gusto mo rin na mapabuti yung kalagayan nila in the future sa pamamagitan ng edukasyon. Syempre, desire mo rin na magkaroon ng maginhawa na pamumuhay or masaganang pamumuhay, 'di ba? Hindi namin handa ng bagong taon 'yan, ha. And of course, nagbebenta ka ng bahay or kondo. Alangan namang ikaw pa yung walang bahay or kondo kung yun yung binibenta mo, 'di ba? So kasama rin 'yan. Kumbaga sa Filipino dream, kasama sa talagang tinitingnan ng mga tao lalo sa adult life nila na makapagpundar ng lupa't bahay o di kaya naman makapag-invest, di ba? Eventually. Kung ikaw ay may mga magulang na mas may edad na, so tinitingnan mo rin, paano kaya sila pag huminto na yung income nila kung nag-retire na sila? Or ikaw mismo, baka iniisip mo rin, paano kaya ako kung tatanda ako kung wala akong naiipon? Okay. And, syempre, lastly, yung personal satisfaction mo sa ginagawa mo sa buhay. Di ba? Pwedeng nasa isa kang career na compensated ka naman financially, pero parang deep down sa sarili mo, parang hindi mo nahahanap na ito ba talaga yung gusto kong gawin? Ano bang kahulugan nitong bagay na ginagawa ko? So, importante yon. In fact, tanggap namin at naiintindihan namin na hindi lahat ng nakakarinig ng message ng Reboost or ng kung ano yung ini-introduce naming opportunity ay para sa lahat. Kasi hindi naman namin mapipilit kung hindi ka naman happy or hindi ka naman tuned in dun sa idea na tayo ay kumikita dahil tumutulong tayo sa mga tao na naghahanap ng property. Hindi ko yun maipipilit sa'yo. And of course, gaya ng sinabi ko, yung ambition part, na kahit nandyan yung latag ng mga mechanics, trainings on how to do this, on how to earn through this, pero hindi ka naman tuned in dahil kontento ka na. Diba? Kontento ka na okay, kung ano yung meron ka ngayon, kontento ka na, may downside din yun. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na maging materyoso tayo all the time. Pero pag naramdaman kasi natin yung certain degree ng contentment or comfort, but we feel like lacking pa, pero huminto na tayo, hindi lang tayo humihinto sa mga sarili nating mga ambisyon, kundi pati yung mga kapamilya natin, with or without intending to do so, baka na ano rin, na pwede rin silang magka-setback dahil huminto ka na sa pangangarap, huminto ka na sa desire mo na to get the finer things in life. Lalo kung may anak ka or may pamilya ka. So akin, to simplify, sa mahabang panahon na ginagawa namin itong hanap buhay na ito, meron kasing tinatawag na triple P, di ba?
Ang unang P ay peso. Siyempre pwede ring dollar, di ba? Pero siyempre dahil nasa Pilipinas tayo and yun naman talaga yung currency ng compensation natin, most likely on every transaction. So yung peso. So try to find out, nagka-pandemic, ito yung setback sa akin, ganito, yung dati kong kinikitang ganito, nawala na, nabawasan, kahit na may trabaho ka pa, sabihin na nating na-reduce yung work days. O kaya yung dating business mo na talagang patok dahil wala namang pandemic, biglang nag-downturn talaga. Or sa iba, baka may mga negosyong nagsara. Gusto mong makabawi. So of course, maigi kung i-visualize mo siya or isusulat mo siya sa pamamagitan ng triple P. Unang P, peso. Magkano, ilang peso, how much earnings ang gusto mong kitain ngayong 2021. Or kung masyadong malaki isipin yung 2021, magkano yung kailangan mong idagdag sa kinikita mo on a weekly basis, on a monthly basis. So yun yung unang P. Again, sa mga personal strategy session, kung kayo ay magiging willing bumalik, kino-cover natin to on a more personal level. At least tinotos ko na sa inyo yung mga konsepto para pwede nyo pag-isipan. Ano naman yung susunod na P? Di ba? P, position. Di ba? Position. Of course, itong position, typical itong na nagiging desire ng isang talagang full-time practitioner. Say for instance, position itself, kung ikaw ay nagbebenta na sa isang project, tapos talagang at certain momentum, nakakabenta ka na ng marami, so nagiging top 1 ka or nagiging top seller ka. So yun yung position in essence. O di kaya naman sa structure natin, you'll find out later on from the entry level na property advisor, gusto mo eventually maging unit manager kasi may mga perks and privileges yun. Position. O di kaya naman, sige, sabihin na natin, part-time ako. Pero kahit part-timer ka, pwede kang magkaroon ng tinatawag na claim staking. Claim staking sa Tagalog, para bang baluarte. O ako, part-timer ako. Tapos nagtatrabaho ako sa opisina namin. Ako lang yung may part-time na realty. Sisiguraduhin ko na yung mga ka-opisina ko, kung bibili sila ng property, ako tatanungin nila. Yun yung gusto kong position or reputasyon na i-enjoy dito sa sarili kong sphere of influence, di ba? Kasi hindi naman kami basta makakapasok dun sa circle of social friends mo or acquaintances eh. So that's a position as well. Di ba? Parang position of power, position of prestige. Iba-ibang level lang tayo ng kagustuhan sa kung ano man yung position na yan. Kami, as a realty company, of course, in recent years, we've been awarded and trusted as lead broker, so position po yun, and even top-selling broker, di ba? Sa mga ilang taon na nagbebenta kami with our priority projects. And hindi namin yun na-attain or nakuha na, uy, nag-top 1 tayo, yung parang natsambahan lang. Hindi. Kumbaga, pinagplanuhan yon, may execution yon, at from time to time, minomonitor namin kung maaabot ba namin yun. So, yun yung position. And the last P, possession. Di ba? Parang ang ginawa kong example dyan, parang kulay gold yan. Parang gold. Di ba? Possession. Ano yung mga bagay na gusto mong magkameron ka or mga inaasam mo? Yun, yung parang yung dream board na pinakita ko. Again, not really to dwell on the materialistic things as source of happiness. Kasi kahit naman nasa iyang mga ganyan, magandang sasakyan, magandang bahay, maraming pera, yung happiness, ano yan eh, sa loob ng gagaling yan eh. But then again, syempre, mas madali mong ma-appease. Hindi lang yung happiness mo, kundi yung happiness din ng immediate family mo, asawa mo, or even mga anak mo, or family members mo, kung talagang meron kang napupundar. Di ba? Sa Tagalog, pwede ring pundar yung possession na yan. So yan yung triple P na tinatawag. Again, not really to dwell on this so much at this point, pero sinasubmit ko po sa inyo itong konsepto ng triple P. Okay. So, out from that triple P, ano ba ang gagawin ko kung gusto ko nung ganong peso amount nakita? Ano bang gagawin ko kung gusto kong maging top seller or top
part-timer, di ba? Wala pa kaming award na gano'n, pero pwede rin. Top part-timer. Part-timer ka, pero nasa category ka rin na maraming nabebenta. O di kaya naman, possession, sariling sasakyan, sariling laptop, or initially, mas magandang cellphone. Di ba? May, pwede naman mga short-term goals yan eh. Yung pinakita ko sa inyo, parang 5-year plan, kasi nga, at this point, kumbaga, na at medyo na-attain ko na yung mga certain creature comforts na pinagtrabahuhan ko din naman mula 2009. Kaya may iba ng level ng pangarap, di ba? So again, magkakaiba tayo ng pacing, pero let us help you on how to build that triple piece of yours. O ano gagawin? Kami po, ang kaya naming ituro kung paano mo maaabot yung triple piece or yung vision board mo, ay ito. Kaya ka naming turuan on how to do proper and professional property advising. Okay. And also, bilang trainer, bilang experienced salesperson, kami mismo, dahil ito po yung trabaho ko since 2009, yung magbenta or property selling. Okay, anong pinagkaiba ba nung property advising versus property selling? Eventually, you'll find out na hindi kami basta nagtutulak ng produkto or option sa kliyente kung alam namin hindi kayang bayaran ng kliyente. May mga iba, again, hindi ko nila lahat, may mga iba na para lang kumita, para lang makakota, kahit yung advice ay hindi ganun kabuti para sa kliyente, just to insist na makabili sila, ay ginagawa nila for the vested interest na ay kailangan kong makabenta or kailangan kong kumita ng komisyon. So may pinagkaiba. And may higher degree ng learning yung property advising. Kasi yung nagbebenta, may certain literatures lang siya na alam, such as product mastery, pwede, product knowledge, pero yung overall know-how on how investing works, on how real property values would grow over time, hindi lahat may ganong competency. Just to reiterate, ako po ay real estate broker since 2009, active practicing. Ang panahon lang na hindi ako full-time broker ay between 2016 to 2018 dahil nag-law school ako. Also, ako ay licensed real estate appraiser, valuer. So yung technical proficiency and competency, I would say na meron kami nun. Hindi lang ako, even my brother na si Said Free, na mamimit nyo eventually. Kasi yung subsequent trainings, pwedeng siya yung mag-handle. So pag napagsama mo yung dalawang kakayahan na yon, property advising and property selling, nandun yung talagang ultimate opportunity. So, bakit real estate sales? Diba? Why with us or why with Prevail Property Advisors? So, for one, kami, as a matter of introduction sa kung ano yung opportunity, most likely, dito sa nakikita mong financial freedom ladder na to, so hagdanan, di ba? Siyempre, hindi naman big time agad, di ba? Lahat po tayo nagsimula doon sa step 1. Ang kailangan mo lang ngayon, kaya ka naghanap ng part-time, ay pandagdag. Yun ang totoo. Di ba? Increase cash flow. For whatever reason, na nabawasan yung kita, o di kaya naman, kung di man nabawasan yung kita, nadagdagan yung pangangailangan. Di ba? Siyempre, kung may anak ka, lumalaki yung mga anak mo. Kung nag-aaral sila, pataas ng pataas yung level ng pag-aaral, pamahal ng gastos. Di ba? Pwedeng yung kita kasi steady eh. Pero yung presyo ng value around, even kahit nga yung kilo ng baboy ngayon, kung namamalengke kayo, di ba, tumataas. Di ba? So dapat talaga may pandagdag, may pang plan B ka na. So isa ito sa magandang opportunity. So step 2, kung ikaw ay may mga pagkakautang, mas malamang pwedeng personal, di ba? Pwedeng sa relatives and friends, pwedeng sa suking tindahan, dapat i-trim down mo yan. Kasi eventually, hindi ganun ka-healthy or sabihin na nating stressful kung talagang may mga mental baggage ka na may mga financial obligation kang unsettled. Di ba? Or minsan, that financial obligation can really creep in na talagang makaka-paralyze sa finances mo.
O di kaya naman talagang pwede kang maka-encounter na talagang difficulty. And of course, kung dumating ka na sa punto na kumikita ka, na nadagdagan yung income, step 1, nabayaran ng mga pagkakautang, step 2, step 3, kailangan meron kang fund, savings, or even emergency fund. Lalo't sa panahon ngayon, di ba? Yes, of course, hindi kasi kami licensed insurance advisor, pero ako mismo, meron akong, nag-avail ako ng mga policy really to cover. Kasi self-employed ako eh. In my experience, hindi naman ako nag-employo eh. At this point in time, employer pa nga ako. Di ba? So nag-create ka ng emergency fund. Insurance is also a a a good means to protect dito the breadwinner, di ba? Step 4, yan, income protection. Yan, yung income protection and step 4 and step 5 can be interchangeable eh. Kasi minsan, yung income protection mo, ininvest mo yung pera into real estate, di ba? Para maprotektahan siya sa inflation. Kasi if the property grows in value over time, accelerates more versus the inflation, protected or retained yung value. So that's one good example. Pero syempre, nakakarating ka lang dun sa level na yun kung nagsimula ka sa step 1, if that would be more applicable to you. Di ba? So, i-discuss natin yung step 1 talaga. So, yan. Before moving forward, syempre, dapat kilala nyo po kung sino yung kausap nyo. Hindi ko na masyadong extensively pinakilala po yung sarili ko or kung ano yung background ko. Ano na lang, sa mga susunod na session na lang, hopefully, kayo ay babalik and you get to know me more. Pero ako po, ang pangalan ko ay Zar Lagman Laksamana, as seen doon sa aming DTI registration. Ako po ang proprietor president ng Tier 1 Prevail Realty. Registered business name tayo as Tier 1 Prevail Realty, but we are doing business as a brand bilang Prevail Property Advisors. So eventually, yung mga affiliated sellers natin, kayo yon kung sakaling mag-proceed kayo, tatawagin kayong property advisors or Prevail Property Advisors. But the company name, to give a little background, Tier 1 Prevail, kung alam niyo po yung ibig sabihin ng Tier 1, so parang top 1 yon, top of its class. So medyo mataas medyo ambisyoso po yung pangalan natin. Tier 1 tayo. Hindi pa man tayo kilalang kilala, Tier 1 na agad tayo. So pag sinabi kasing top tier, di ba? Top tier brands. So yan, Tier 1. Prevail. Yung Prevail naman ay nanggaling doon sa original corporation namin, incorporated back in 2012, na ang ibig sabihin ay Prime Real Estate Values and Integrated Learnings, Inc. Pero yun kasi ay isang PRC CPD training provider. Okay? So, ang negosyo naman nila is to put up seminars, trainings, and events for learning module na specifically prescribed ng PRC, Professional Regulations Commission. So yun. Pero as Tier 1 Prevail, isang salita lang yun. Tier 1 Prevail, Realty. Yun yung registered name natin as business entity. Pero yun nga, as a matter of branding, Prevail Property Advisors. So may tagline pa kami, di ba? Guiding you to properties that prevail. Yung aming company, of course, syempre, very limited at saka restricted yung mobility natin. Hindi pa natin alam kung ano yung meron sa February or March. Pero as of January, GCQ tayo sa NCR. So very limited. Ang opisina namin ay sa Espanya Tower. Located yan malapit sa Welcome Rotonda. So nakikita nyo sa mapa. Dati, kung kayo ay a-attend ng Rebus, dito talaga kayo pupunta sa opisina namin. We do have a training room. But apparently, dahil bawal ang social gathering at maraming restrictions, talagang nauwi tayo sa mga Zoom session, which is equally fine, except that pasensya na kayo, wala tayong merienda na dinidistribute. Yun ang malaking pinagkaiba. Hindi kagaya pag talagang physical tayong nagmi-meet. So, kung mapapansin nyo yung logo namin, yan, Prevail, yeah. So, para tayong susi. Tayo yung susi. Nakikita nyo ba yung susi? Yan, susi. Yan, susi. Tapos kung mapansin nyo, yung dulo ng susi, di ba? Yung parang pinaka, thread
Thread ba tawag doon? Basta yung pinaka ano ng talim, yung pinakatalim ng susi natin, parang tatlong silhouette. Bahay, high-rise condo, mid-rise condo. O, di ba? At saka specifically, gold yan. Kasi tayo yung parang golden opportunity or golden ticket ng mga kliyente natin. For us, tayo yan, to be for them to be guided by us for properties that prevail. Okay. So nakikita niyo yung lamesa na may mga tao. So, lamesa siya, may mga tao. So as if ito yung mga prospective clients or investors na kinakausap natin, na gina-guide natin to these properties. So yon, guiding you to properties that prevail. Pero sa totoo, yung tagline na yan, dalawang tao yung kinakausap niyan. Yung isa yung kliyente, di ba? So pag nakita ng kliyente yung logo natin, guiding you to properties that prevail. Ibig sabihin, hindi natin sila dadalhin do sa property na mapapahamak yung pera nila. Hindi natin sila dadalhin do sa property na 3 taon na hindi pa na-deliver, di ba? Yung mga gano'n. So, kumbaga talagang mga problematic. And kami rin mismo bilang brokers, I've been in the industry for 11 years now. Hindi porke, take note, technically kasi tayo bilang independent realty company, pwede tayong mag-accredit to various developers. So sa iba, ang sabi nila, walang problema, pwede kaming mag-accredit sa lahat. Tayo, pwede ba tayong mag-accredit sa lahat? Technically speaking, pwede. Pero nag-a-accredit ba tayo sa lahat? Hindi. Namimili din kami. Kasi syempre, kung hindi namin kilala yung developer or yung builder, alamin muna namin kung ano yung track record nila, ano yung past projects nila, ano yung customer experience dun sa developer na yon. Nakakakolekta ba ng komisyon doon? Kasi baka mamaya hindi na nag-deliver sa kliyente, hindi ka pa nakakuha ng komisyon. Ayaw din namin yun. Kaya kumbaga kami, two-prong yung aming guiding you to properties that prevail. Yung kliyente, gina-guide natin sa investment na hindi na talagang magiging satisfactory sa kanya yung return. Sino yung pangalawang kausap namin? Kayo. Kayo bilang aspiring property advisors or lahat ng sumasali sa team namin as sellers, kayo po ay gina-guide namin really to know the properties that would prevail. Diba? Ito yung mga property na makakatulong sa inyo. By the way, na-miss out ko yata to. Sabi nyo kasi nakikita nyo kanina, hindi pala ako naka-screen share. So ano yung nakikita nyo kanina? Ako lang? Yes. Sabi ko na nga ba natanong ko kanina eh. Anyway, October pa kasi ako huling nag-Zoom eh. Hindi niyo pala nakikita. Hindi nga. Sige. Ngayon nakita na. Ayan, ang mission vision po ng aming kumpanya to be a leading provider. Kaya pala parang may kakaiba eh. Ayan, to be a leading provider for property acquisition kasi seller tayo eh. Of course, dumadating yung opportunity na nakakapagpa-rent out. Nandyan yan. Pero ang ultimate model natin ay nag-a-accredit tayo. We are authorized by property owners, mostly developers, to sell. Okay? Yung, kumbaga, sideline na lang yung nakakapagparenta ka. And of course, syempre, tinitingnan din namin na kung eventually, tayo mismo bumibili ng property, paparentahan natin yung binibili natin. Or pwede rin i-turn around na i-re-resale mo for a profit. So yun, property acquisition and relevant realty services. Ang pinaka-relevant realty service talaga na talagang specific and significant sa ating operation, yung loan facilitation, yan yung mga tinutulungan natin yung mga kliyente kasi most clients naman, especially sa affordable segment or even mid-market, hindi naman sila hindi naman sila cash buyer eh. So talagang may pan-down payment lang sila. Minsan nga yung down payment hulugan pa over extended period of time, lalo kung pre-development or ongoing construction yung project. Tapos, nilo-load nila yung balance eh. Most of the time, 80%, di ba? Depende, may 70%. Depende sa kung ano yung appraisal para do sa property. Pero yun yung tulong na ine-extend pa natin sa kliyente.
Very specific at this point in time, ang operations natin ay within Metro and Mega Manila. Okay. So, in essence, talagang limited pa doon yung capability natin to help clients. And of course, ang mission naman natin towards sa ating mga clientele, syempre, i-empower Filipino buyers by guiding them acquire security and shelter to property investing. Of course, bilang basic need, shelter, alam naman natin yan. So, natutulungan natin sila to satisfy that need, di ba? Especially sa family nila. Pero syempre, may mga iba naman sa certain level na may extra money na sila na they would want to invest it, di ba? So ang pinakamagandang vehicle na pwede nilang paglagakan ng pera nila ay real estate. Kasi kung oobserbahan niyo po, ang lahat ng mayayaman, lagi siyang merong real estate. Either ang yaman niya ay derived from real estate or yung yaman niya coming from another venture, nilalagay niya sa real estate. So, yun yung tinatawag na property investing eventually. So, may mga subsequent trainings naman for you to be more familiar about this. Ngayong nasa panahon tayo ng pandemic, syempre, ito yung isa sa mga kailangan nating huwag malilimutang quotes galing kay Zig Ziglar. Kung hindi niyo po kilala, si Zig Ziglar ay isang prominente at sikat na American top salesman, author, speaker, and master motivator. But apparently, 2012 siya namatay. Sabi ni Zig Ziglar, ito, so tandaan natin, sabi niya, your business is never really good or bad out there. Your business is either good or bad right between your own two ears. So ano yung nasa gitna ng dalawang muntenga? Hindi ilong, kundi utak. Di ba? Your business is never really good or bad out there. Ay, pag lumabas ka, lahat na mababalitaan mo, krisis, may problema, walang pera, yan, maraming dahilan. Pero kung tatanungin mo at sisiyasatin mo maigi, if you'll evaluate things, bakit, despite pandemic, sa maniwala kayo sa hindi, ako personally, may benta ako nung August, 6 million. Sabihin, dahil ba marunong ako, dahil ba magaling na ako, pwedeng may konting factor yun. Pero di ba, kung wala namang pambili yung kausap ko, mangyayari ba yung transaksyon? Definitely not. Ibig sabihin, yung may mga pambili, at this point in time, hawak lang din nila yung pambili nila. Kailangan mo lang silang hanapin. And of course, may mga pamamaraan na tinuturo din kami sa training paano sila makikita at paano sila hahanapin. Okay. Just to confirm, tama, nakikita niyo yung slides? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kasi kanina, nalimutan ko na. Tagal ko na nagsuzoom eh. Okay. Yung iba kasi meeting lang eh. Pag meeting, syempre, gallery view lang. But yan, ito po yung kaya naming, may kumpiyansa kami na kaya naming i-deliver to sa inyo. Number 1, pwede ka naming tulungan na makita ito bilang source of unlimited earning potential or unlimited earning opportunity. Access to trainings and seminars, we can provide that kasi kami mismo ay trainer. Ako po ay PRC accredited trainer. In some situations, ako po ay binabayaran para to do trainings. Okay, pero dito libre lang. Number 3, high and equitable startup commission. Mamaya madidiscuss natin yan kung ano yung, paano kumikita, paano kinocompensate ang isang ahenteng nakakabenta. Prompt incentives. Ano yung incentive? Parehas ba yun sa commission? So mamaya. Number 5, opportunities to start via part-time. So yun naman po yung dahilan bakit siguro kayo na-imbita dito. Kasi part-time lang naman pala eh. Sige, part-time setup and progress into a top seller. Kasi nangyayari yan. Okay. So yan. At this point, gusto kong iparealize sa inyo na ang konsepto ng pagbebenta or specifically, attach natin siya sa real estate selling. Selling is the highest paid hard work. Kung tatrabahuhin mo, kung alam mo sa sarili mo na may pangarap, may ambition ka at willing kang initially sakripisyo ng konti, syempre kasama na talaga dyan yung tinatrabaho mo yung mga dapat gawin para kumita, para magkaroon ng kliyente, para makadami ng nabebenta. Highly rewarded ang iyong hard work.
kung sa selling ka nagpunta. Kasi syempre, kung sa ordinaryong employment setup, siguro naman, alam nyo na to by now, lalo kung nasa adulting stage na kayo, di ba? Minsan, nasa work environment ka na, ikaw masipag ka, yung kasama mo sa trabaho hindi masipag, pero parehas lang kayo ng kinikita or parehas lang kayo ng sinusweldo. Dito, yun ang game changer. Kung kaya mong ibigay yung sipag, kung kaya mong ibigay yung energy mo, really to do the things that would really matter, to convert prospects, leads into sales, yung hard work mo will be rewarded big time. Pero dito rin, lowest paid easy work. Di ba? Dahil hindi ito employee-employer relationship, di ba? May mga tao na kung hindi sila properly guided, ang tingin nila, hindi, okay pala mag-ahente, walang pressure. Ano lang, pakapi-kapi lang, kwento-kwentuhan lang. Di ba? Kasi wala namang sweldo, therefore walang demand to deliver. Di ba? Sa kultura ng Prevail Property Advisors, hindi po tayo magiging ganun. Okay? So, it's for you to discover, syempre, kung babalik kayo sa subsequent trainings natin. So, unlimited earnings, number 1. Tayo po ay naka-set up as percentage based on a commission basis per sale. Okay? Or lease. Kasi sa totoo, in recent transactions with our principal developers, may iba sa kanila, lalo pag condominium, di ba, mayroong commercial space sa baba, hindi binebenta, pinapaupahan lang. O, kumbaga, kung tayo ay authorized na magpaupa, yun, kumikita rin naman dun sa ganon. If it is coursed through the company. Pero take note, kami po, hindi kami specifically mahigpit na kung halimbawa, paano kung ikaw nakabenta ka? Nakabenta ka, sa buyer mo yon. So, buyer mo siya. Tapos after some time, sabi niya, tulungan mo naman akong paupahan to. Internal between you and the client. Di ba? Basta hindi kailangang idamay yung opisina or si Tier 1 Prevail. Kung ano man ang earnings mo doon, sa sideline na yon, sa'yo na yon. Kumbaga hindi na siya masasubject doon sa sharing or distribution na i-discuss ko rin with one of the slides. Okay, pero yun nga, tayo ay talagang nagbebenta. More of for sale talaga ang hawak nating inventory. No income ceiling. Earn as much as you want, as much as you can at your own pace. So mamaya, pag nakita mo na yung computation or to some of you na talagang may experience or may idea na paano ba kumikita sa ganitong hanap buhay, habang bumibenta ka ng madami, kumikita ka ng madami. Ganun kasimple. Okay? Next. Yan, sky's the limit. Ganyan kadami ang pwede mong kitain hanggang langit. Pwede mong mabili in a short span of time yung mga bagay na gusto mong ipundar. Especially kung binata ka pa o di kaya kung dalaga ka pa, di ba? Kumbaga kahit pa paano meron kang elbow room na yung perang inikita mo, ipon mo lang. Kasi kakaiba rin yung opportunity pag may ipon ka eh. Kasi pag may ipon ka, open ka sa opportunity na pag nagkaroon halimbawa ng property, pwede ka mag-invest agad. Nag-invest ka, tapos tinurn around mo, finlip mo yung property, in-improve mo ng konti, tapos binenta mo. Siyempre, tumataas ang value ng property, tumubo ka, 500,000 to 1 million. Game changer talaga siya. Iba yung meron ka pang opportunity na makapag-ipon versus dun sa talagang may monthly obligations ka na hindi pwedeng i-compromise, di ba? Lalo kung provider ka sa household. But needless to say, kung ikaw naman ay provider sa household, all the more na kailangan trabahuhin mo na meron kang pang sapat na pera to fill in the gap or to satisfy the monthly recurring obligations, plus may ipon ka, ideally may emergency fund ka, tapos eventually makakapag-set aside ka ng pera to do the investing. And of course, ma-accelerate mo lang naman yun kung talagang actively tuned in ka sa iyong career or business. So, bakit real estate project sales? Yung real estate, yan, I'll tell you why. Yung real estate po kasi, pwede mo siyang hatiin sa dalawang major category. Yung nasa kanan, kung nababasa nyo, general listing brokerage versus project development selling.
as early as now, I'm saying na tayo po bilang Prevail Property Advisor, tayo ay project sellers. O, anong pinagkaiba? Si project seller, tayo yon. Ang ginagawa natin ay nag-a-affiliate tayo sa isang principal. Kasi principal sila, agent tayo. Diba? Principal-agent relationship. Mostly, property owners, developers, builders, na sila ay gumagawa ng tinatawag na real estate project. Isang ektaryang lupain, malaking estate development, ginawang subdivision, hinati ng tingi-tingi, sinubdivide, lote or house and lot or townhouse, binenta, or even condominium. Tinayo yung building, divided into condominium units. So, project ang tawag. Nag-accredit tayo sa kumpanya na yon to help them sell the property na inventory nila. So, yun yung tinatawag na project development selling. Of course, ang isang advantage ng project development selling, lalo kung beginner ka, lahat ng fundamentals ng selling dito mo matututunan. Yung fundamentals ng financing, dito mo rin matututunan. Kasi in most cases, sa Philippine setting, of course, yung project, alam naman ng mga developer, hindi naman cash basis bibiliin yan ng mga tao eh. Nagda-down payment lang sila, tapos yung balance 70%, 80%, 85% niloloan sa bangko o kaya sa pag-ibig. Di ba? So, if that would be the case, lahat ng mga bagay na yun matututunan mo. Tsaka yung step-by-step procedure. Na tayo rin mismo, within our ranks, meron tayong trainings for that. And in fact, I can share the videos at saka yung mga subsequent trainings na iimbitahan ko rin kayo, and it's for you to appreciate kung a-attend kayo. Whereas, yung isa naman, general listing brokerage. Sa general listing brokerage, ang isang number one advantage nito, ito talaga yung mga malakihan. Di ba? Binenta yung building, binenta yung eskwelahan, binenta yung ektaryang lupain, binenta yung beachfront, binenta yung warehouse or pinarenta. Sabihin, mga malakihang amount yan na talagang kung nakakomisyon ka, pwede kang magbakasyon ng 1 taon kung malaki talaga yung transaksyon, di ba? Pwede kang kumomisyon ng 3 million, 5 million kung talagang mamalakasan na yung transaksyon. Pero it would require certain mastery and expertise na sabihin na natin hindi talaga siya ganun ka-accessible sa beginner. In fact, ako nga mismo na 11 years na nasa industry eh. Kumbaga very, very few yung transaction ko ng listing brokerage. Di ba? Kasi, syempre, may certain may certain comforts kang ini-enjoy with project selling, pero may certain required skill set, advanced skill set pag general listing brokerage. One good example, kung itatransfer na yung title nung client mong nakabili, sa project selling, hindi mo na trabaho yun. Trabaho na ng developer yun. Talagang tayo, hinire lang tayo ng project developer to bring in orders. And syempre, to assist and facilitate dun sa kung ano man yung mga need ng kliyente during the pre-sale, sales, and post-sale stage ng ating transaction. Pero yung title, hindi tayo yun. Di ba? Si developer yung nagpo-proseso nun. Hindi kagaya sa general listing brokerage, ikaw yun. Ikaw yung mag-facilitate nun. Of course, kung at certain level may secretary ka or may network ka na talagang kaya mong ibayad para for them to do it, pwede rin naman. Pero extra diligence ang kinakailangan pag nagbebenta ka ng general listing brokerage. Bakit? Kasi sa general listing brokerage, yung nagbebenta, may it be individual na tao, dating mayaman na tao, pinapabenta niya yung property niya, o di kaya naman, kapitbahay mo, pinapabenta nila yung bahay nila. Kumpanya, pinapabenta nila yung property nila. Kaya sila categorize as general listing brokerage kasi hindi sila habitually engaged sa selling. Hindi nga kaya ng developer, habitually engaged siya. Anong pinag-aiba? Si developer, pag tinignan mo, ang bahay, condo, o kaya lote na binibenta niya, ang tawag niya doon ay ordinary asset. Bakit? Kasi yun yung paninda niya eh. In their course of business, ang binibenta nila, buyers would pay money to in exchange of a property. Di ba? Kasi yun yung ordinary asset nila. Hindi kagaya sa general listing brokerage. Kunyari, isang manufacturing planta, factory,
nalugi yung kumpanya dahil sa pandemic o de gusto na nilang ibenta, okay, warehouse gusto nang ibenta. Hindi sila habitually engaged. In fact, sa accounting records nila, hindi ordinary asset ang tawag doon sa property nila, kundi capital asset. O, di ba? Yan yung malaking pinagkaiba. And of course, down the line, mapagkukumpara mo pa, di ba? Pag project selling, mapapansin mo, mas madali kasi may existing siyang sistema, mas affordable kasi tingi-tingi yung paninda, general listing, malakihan. Of course, malaki din naman yung komisyon. Sa general listing, ang isang downside lang dyan na pwedeng maging cause din ng fear or maging deterrent, kaya hindi mo siya masyadong ine-explore. Sa project development, kung ang developer ay dudugasin ka, kunyari, hindi ka binigyan ng komisyon, regulated sila ng gobyerno. Di ba? Meron tinatawag na HLURB na ngayon ay Department of Human Settlement and Urban Development. Pero dati, for the longest time, HLURB yan. So kung yung developer ay dudugasin ka, kunyari may komisyon ka na receivable, hindi binigay sa'yo, di ba? O di kaya naman, for whatever reason, dishonor yung accreditation mo despite having being very documented about it, na na-deny ka sa compensation, such as more or less commission or professional fee, merong gobyerno na regulator na pwede mong pagreportan para isumbong sila. How about general listing brokerage? Wala. Of course, magdidemanda ka sa korte kung talagang feeling mo na agrabyado ka. Di ba? So, kung halimbawa, sabi sa'yo, bibigyan kang komisyon ganito, 5%, kinumpit mo yung 5%, 2 million, tapos biglang nung nagkabentahan na, biglang ang dami ng kahate, o kaya yung 2,500,000 na lang ang binigay sa'yo, kumbaga, dishonor, o di kaya naman, sa madaling sabi, dinugas ka nung vendor, seller, property owner. Kung feeling mo agrabyado ka, pero may ebidensya ka namang may wrongful doing sa'yo, magdemanda ka sa korte. Ibig sabihin, yung ba yung linya ng stress na gusto mong sagupain? Kung nagsisimula ka sa career, hands down, masasabi nating project development selling ang madaling springboard. Eventually, syempre, yung general listing, madali din naman yan kung nanggaling ka sa project selling. Kasi ako mismo, ang experience ko sa general listing, yung mga bumili sa project, di ba, kunyari, bumili sa akin sa condo, tapos eventually, over 5 years, gusto na nilang ibenta, o di yun, general listing pa rin naman ang tawag dun eh. Di ba? So, parang individual na tao na yung katransaction mo. Pero ako kasi, on that occasion, okay siya kasi kahit pa paano, may repose trust ka dun sa kliyente. Kasi to begin with, kliyente ko siya una pa man. Di ba? So yun yung pinagkaiba. In a nutshell. Tayo, what's in it for us in doing this business? Of course, you can earn. Di ba? At least 100,000 a month. Kumikita ka kahit di ka nagtatrabaho, mamaya makikita nyo with the residual income. Kung ikaw ay maging manager, you earn respect from your community kasi alam nila, marunong ka, maalam ka in real estate transactions, kahit yung mga kamag-anak mo, if they get to know na ikaw ay licensed real estate salesperson, di ba? And of course, earn unprecedented knowledge. At least to begin from 6 p.m. ngayon, hopefully kung matapos tayo in less than 2 hours, definitely may na-impart ako sa maikling oras na to. How much more kung talagang nag-immerse ka, tapos talagang natutunan mo yung business, di ba? In comparison kung ano yung kaalaman ko back in 2009 versus sa kung ano yung alam ko ngayon, unprecedented, malayong malayo. Own, sariling bahay, ikaw pa ba mawalan? Dream car, di ba? Hindi lang basta pinagtiyagaan mo yung, kasi yun lang yung kaya ng budget na kotse. Kung mapansin nyo, di ba? Yung in-example ko sa aking vision board, top of the line. Hindi ako magsesettle sa mas mababa. Ang bibiling ko yung pinakamahal. Okay? Ba't mo sinasabi yan? Dahil ba materyoso ka? Hindi naman sa ganun. Sinasabi mo yan kasi alam mo sa sarili mo na may capability ka to make things happen. Okay? Dream lifestyle, di ba? Kung gusto mo mag-cruise, pag pwede na. Okay? O kung ano man yung dream lifestyle na kahulugan nun sa'yo dahil hindi ko naman alam ano yun para sa'yo. Fly. Financial freedom, di ba? Yung idea na wala kang pinagtataguan,
dahil meron kang personal na utang, malaking bagay yun. Malaking kabawasan sa stress levels yun. Personal freedom, dahil malaya ka. Of course, syempre may disiplina. May disiplina ka na you're doing things kahit hindi mo, kumbaga kahit wala ka sa mood, pero of course you have to deliver, you have to do it. Kasi professional tayo. Pero of course, time and energy management naman di ba? What do I mean time freedom? Kasi kung halimbawa may special event, birthday, anniversary, hindi mo kailangan mag-leave. Ako, at least for my own experience. Dahil hindi naman ako empleyado ever since. Pagka-graduate ko, ito na agad yung linya ko. Di ba? Tapos ngayon, proprietor na ako nung Tier 1 Prevail. Di ba? Of course, yun. Kumbaga, parang be your own boss, pwede talaga siyang mangyari. Travel, vacations, again, pag pwede nang lumabas, reach tourist destinations for free. Yan, ito ang isang bagay na wala sa general listing brokerage. Of course, sa sobrang laki din naman ang pwedeng kitain sa general listing. Hindi mamasyal ka, sarili mong gasta. Pero sa mga developer, palibasa nag-maintain sila ng goodwill, rapport, at saka syempre yung loyalty ng sellers networks nila. Nang nagbo-blowout yan, di ba? Pwede kang makarating sa mga local and even overseas destination. Walang bayad dahil sinagot ng developer. Of course, on a certain quota ng benta. Diba? Kami, na-experience din namin yan nung mga time na pwede. Some developers nung 2020, may mga travel incentives kinonvert sa pera. Hindi naman kami nagreklamo. Okay. 2, access to trainings and seminars. As training provider, yung aming company din na Prime Real Estate Values and Integrated Learnings Inc. Kami ay PRC accredited service provider. So eventually, kung talagang if you wish to turn professional, ang requirement ng PRC ay kailangan meron kang training from a certified training provider. So kami ay ganun kami. Of course, other than that, ano pa yung mga sessions na makakatulong sa ating career? Of course, product knowledge, seminar, skill set training na i-introduce ko rin sa inyo later on, personality and leadership development through team strategy sessions, and even kahit personal strategy session if you wish to avail of this privilege if you are part of the team. Entrepreneurship, financial literacy, of course kahit kami mismo, consumer kami ng lahat ng subject matter na to. In fact, prior the pandemic, nakapag-attend pa ako ng huling premium seminar sa Singapore noong November 2019. Yun. Tapos, yun na, nagka-pandemic na. Kumbaga may mga subsequent trainings pa kami na abroad din, pero hindi na nangyari noong 2020. But still, what I'm driving at is kung ano yung sinishare namin out from this investment on our end. Kasi nag-invest kami para matuto dahil may bayad yun. Yan ang isineshare namin dito sa mga module na ginagawa namin for the simple purpose of equipping our team players to be more competent and confident as they do property advisory. Shadowing, mentoring, coaching. Ano yan? Yung kasama ka, nandun yung kliyente. Sa mga first instances, alam naman namin na, kumbaga, ang isang baguhan, hindi pa siya talaga sabihin na natin komportable to handle the transaction on their own. So, ina-assist namin. When we say shadowing, panoorin mo parang watch and learn, gano'n. Tapos, mentoring, syempre, dinadigest sa'yo, ba't natin sinabi yon, ano yung ginawa natin doon sa transaction, and kumbaga back and forth coaching yan from time to time. Especially pag may mga leads kayo na pagtulungan na natin, na inalab natin kung ano yung requirement nila, tinulungan natin sila with the options, and eventually, lalo pag na-close. Kasi talaga makikita mo na, parang effective pala talaga yung mga ginawa namin. Personal strategy, team strategy, professional techniques, again, may mga lectures and seminars. Ako na pre-recorded na dyan. Hindi ako nagkakamali, parang over a course of year 2019 to 2020, parang nakapag-record na ako ng more than 12 na session na eventually pwede kong i-share at a pacing. Kasi syempre may iba doon advance.
Yan, learn the ropes from the professionals. Yan, may mga trainings tayo from time to time. High commission, high and equitable commission rates. Just to provide the numbers, yan, 45% percentage share. Ano ba ibig sabihin nun? Ipapakita ko na lang, may sample computation po tayo. Kung ikaw naman eventually ay magaling mag-recruit or mag-invite, on a certain level, kung ikaw ay unit manager, as early as now, ini-introduce namin sa inyo kasi hindi lang naman kami nag-imbita rito really for you to do property advisory. Yes, kung part-timer, property advisor, pero eventually, pag willing mag-commit, syempre may certain responsibilities po yung maging manager. And in fact, kaya ka nagiging manager kasi may team ka. Kasi ano yung manage mo pag wala kang team, di ba? Pero, ang ganansya sa isang unit manager, mas mataas ang commission niya. Yung 45 ng isang property advisor, 60 sa kanya yon. Plus may residual income siya kung ang nakabenta ay yung ahente niya. Of course, ang residual income would be, kung 45 yung sa property advisor, 15, di ba? 45 plus 15, 60. Papakita ko na lang yung computation. And of course, higher commission rate sa pinaka top level na sales director, 70% of the net commission. Kami, we commit for efficient and prompt commission release. So ito po yung breakdown. Kung kayo po ay first time ever talagang makakarinig ng presentation related sa real estate, selling, commission, medyo wala kang problema kasi kung ano yung binababa ko sa presentation, yun lang ang iniisip mo. But to some of you, baka may experience, di ba? Sa iba kasing may counting experience, di ba, tinanong, magkano yung commission ko dyan? Di ba, parang sanay tayo sa industry na, pag ahente, 2%, 2.5%, 3%, depende, di ba? Pero ibig sabihin, yun yung alam natin, yung 2%, 3%, or more, depende sa kung anong transaksyon. Sa amin kasi, percentage base. So, yung percentage base natin, kung nakikita nyo, yan, 45, 15, 10. Ito yung 70% ng sales team. O, nasan yung 30%? Ito, 10% goes to the tax fund, 20% goes as override ng opisina na, yan, of course, dyan ang gagaling yung sweldo ng secretariat and all the miscellaneous and incidental costs in our operations. Okay, so the hefty share still is the sales team, 70%. And in fact, ang pinakamalaki pa rin ay si property advisor, kahit pa part-timer ka lang. So, sa mga ibang ahente na dati na nasanay, ano ba yung commission rate ko dyan? Simple lang. Ade, kami, the way we do it, equitable or fair. Kung nakakakuha kami ng mga deal with developers na mas mataas yung commission, ganun din. May pakinabang ka doon kasi tumataas yung commission mo. Some realty group, they would have it as, sige, bibigyan kita 2%. O, de, pag kinuha mo, sige, 2% ka. 2% ka, even without you knowing na ang nakukuha pala niya, 7%. Ibig sabihin, 2% lang binigay sa'yo, 5% na-retain ng broker. Hindi ko sinasabing mali yun. In fact, industry practice din yun. Baka may mga dahilan din. Siyempre, lalo sa case mismo ng part-timer. O kung part-timer ka naman, siyempre yung workload nito, more of sa broker or sa opisina pa rin. So, in essence, pwede siyang fair treatment pa rin. Pero sa amin, mas palatable or mas enticing yung offer namin kasi as the commission grows, damay ka. What do we mean by that? And then, syempre, 45%, sa typical na arrangement, the usual naman po kasi ay 5% ang binibigay sa broker or realty. 5%. Ano ang 45% ng 5? 2.25. Hindi, alam mo na. Kung 5%, such as SMBC, DMCI, Ayala Land, diba? Mega World, in some inventories, alam mo kung 5%, ang commission rate mo doon bilang ahente, 2.25 ng net price after taxes or commissionable base. Okay, di ba? Sa iba, kung binigyan ka nila ng 2.25, yun na yun, 2.25. Kahit ano pa yung maging arrangement ng benta, may it be bigger commission yung ma-retain nila. Pero kami, as we deal with bigger commissions, in some instances, bilang lead broker, we get some situations na we have 6%, 7%. Kahit hindi ka pa napopromote bilang unit manager,
may chance na tumaas yung commission mo. So, kasi nga, 45%. Di ba? Sa madaling sabi, 45% kung ano yung money on the table. Di ba? Sabihin mo 100,000, edi 45,000 yung sa ahente or sa part-time property advisor. So, ito yun. Ito yung situation na yun. Okay? So, sa 6%, 2.70. Sa 7%, 3.15. O, ito mas mataas na yun sa 3%, di ba? Some would say kasi, na ba't sa iba 3%? Again, hindi ko nakakalabanin yun kung ano yung narinig mo sa iba. Ang ini-introduce ko is kung ano yung policy namin. Di ba? So, ito yun. So, if ikaw ay UM, so, pag UM ka kasi 60% kung personal sale mo, di ba? 60%, 45%. Pero ordinarily, syempre, kaya ka nga UM dahil may ahente ka, so yung ahente mo yung nakabenta, so kanya yung 45, ano ka lang, residual income or commission override ka lang na 15%. O ano ba yung 15%? Edi 0.75 kung 5%, 0.90 kung 6%, 1.05 kung 7. Anyway, ano lang yan, kumbaga madali lang naman yung computein on a case-to-case basis. Pinapakita ko lang sa inyo na ito yung beauty ng percentage share. Kung tumataas ang ang bigayan, damay ka. Okay, and of course, hindi ko na lang nilagay din dito. Siyempre, kung halimbawa ang binibigay lang din ay mababa, such as 3%, may mga situation na ganyan. Kasi may mga medium-sized builders ng townhouses sa Manila, sa Sampaloc, Manila, na ang binibigay lang 3%. O de pag 3%, ano yung commission ko sa 3%? E de 45% ng 3, di ba? Madali lang yun. O pero equitable sharing siya. So, sa isang transaction, everybody happy. Of course, ang lion share ay kay property advisor, may involvement si UM, si SD, kasi kayo yung sales team. Tax fund. We allocate 10% tax fund for the simple reason na ang TIN number na ginagamit ay TIN number ni Zarlac Samana bilang proprietor ng Manila. Okay? Tapos, of course, syempre, override, ito yung pang-operation expense natin. Hindi pa kasali dyan, take note, kung may incentive galing sa developer. Or in some instances, per memo or quota basis, nagbibigay pa kami ng bonus to induce momentum of selling. Mabilis na example lang. Ito po, sa halimbawa na nakakuha tayo sa typical kasi ito yung developer, 5% ang bigay. O, gawin nating basis yung 3 million kasi pag sa Manila ka nagbebenta, Metro Manila or NCR, talagang naman 3 million pataas na yung bentahan So, kung 5, de 45% to 2.25. So, 2.25 ng net commissionable base. Take note, commissionable base po ang pinag-uusapan natin dito. Ang ibig sabihin nun, kung may mga developers kasi, di ba, sa pricing nila, kargado yung VAT, kargado ng title transfer cost. So, tatanggalin mo muna yon kasi syempre, yun lang naman hindi naman kasama sa kinokomisyonan yung taxes So, yung net unit price, sa madaling sabi, before tax. Sabihin na natin 3 million yon so 2.25 ng 3 million, 67,500. Magwi-withheld ang developer kasi lahat po, industry practice, bago pa natin natanggap yung pera, bawas na yan ng 10%. Okay? So, 60,750. Okay? Ayun na, 60,750. Isang transaksyon, isang 3 million na transaksyon sa isang part-timer would mean na 60,750 po yung commission mo. And I want to introduce what's in it for me naman kung UM ako. Pwede kung UM ka, di ba pag UM ka 15%, 0.75, 0.75 less withholding tax, kinumpute ko na yan, 20,250. Para maging UM ka, at least meron kang 5 property advisor. Sabihin na natin sa 5 property advisor mo, hindi naman lahat nakabenta. 2 lang nakabenta ng 3 million. 3 million, ibig sabihin nun for the UM, 20,000 each. So, 40,000. Hindi pa siya nagbebenta ng lagay na yun. Residual income lang siya. Of course, part of participation ni UM is kadalasan, they would assist the property advisor. Lalo kung talagang syempre closable yung deal, maiging ganun. Pero of course, ang general discipline or culture na gusto nating i-introduce, dapat ang property advisor, independent siya. Kasi yung UM mo, isang katawan lang yan paano kung sabay-sabay kayong 5? Kailangan yun ng UM nyo. Hindi naman lahat kayo.
mapupuntahan yan. Kaya dapat mas maigi, competency-wise, kaya ng property advisor mag-isa. Pero accepted natin yan na initially, syempre talagang ginaguide pa. So with 60,750, you can just imagine, simula ng taon ngayon, isang benta sa isang buwan times 12, 729. It would translate to 182,000 income quarterly. Bakit quarterly yung sinasite ko po dito? Kasi po, in real estate sales, of course, hindi naman siya lahat upfront yung commission. So, of course, minsan may mga requirements pa yan. Siyempre, may procedure. Kung hulugan pa yung pagkakabili ng kliyente mo, minsan talagang may time frame na paghihintay. But still, it would equate to that kind of additional, extra, large income. 182,000 in a quarter. O i-step up mo ng konti, nakakadalawang benta ka sa isang buwan. 1.4 million na yun sa isang taon. 364,000 na yun per quarter. Diba? Anong magagawa ng 364,000 sa buhay mo, sa lifestyle mo, diba? Sa economic comfort na pwedeng i-enjoy ng pamilya mo out from that earnings. Diba? Isang benta sa isang linggo, 4 times a month. 243 times 12. 2.9, almost 3 million sa isang taon. 728,000 quarterly. May mga developer, take note of this, may mga developer, ang style nila ng commission release ay hulugan. Kung hulugan yung kliyente mo, hulugan din. Okay din yon, ang tawag doon cash flow oriented. Okay siya in the sense na at least nakukuha mo na agad yung reward kahit na patak-patak, maliit at a time. Pero ang typical or nakasanayan ng industry even far back 10 years, 20 years ago, yung tinatawag na milestone. Milestone, industry practice, kung 20% paid na yung kliyente, by then, binibigay na ng developer yung buong commission. So, ano yung milestone nun? The 5, 10, 15, 20, hinati sa 4 gives. Pag nakabayad ang kliyente ng 5%, nabuo niya na yung 5%, kunyari naghuhulugan, pag tumungtong na siya sa ika 5% ng total na nabayad niya, yung 1/4 ng commission ay nare-release na. Sa 10%, another 1/4. Sa 15%, another 1/4. Sa ika 20%, ayun, na-collecta na natin yung full commission. Okay? So, ganun. We can help you din as well. Sino yung mga developer na cash flow oriented? Sino naman yung milestone? But needless to say, opportunity yan parehas. Paano naman kung tinanong mo kami tapos nasabi namin sa'yo, itong developer na to mas mataas ang bigayan. In fact, kasi ang typical reason yan, lead broker tayo. If that would be the case, sa 6%, hindi ka pa na-promote. Take note of that. 3 million, pero dahil 6% ng bigayan, 45% ng 6 ay 2.70. Uulitin ko, hindi ka pa na-promote. Diba? Talagang nagkataon lang, yung binentahan, mas malaki yung bigayan. Yun yung advantage ng percentage base. So 2.7, 81,000 ang ibig sabihin nun, less 10% withholding, 72,900 isang transaksyon. Diba? Just because pinili mo magbenta dun sa mas malaki yung bigay. Of course, matutuwa din yung UM mo niyan at i-assist ka talaga niya na maigi kasi 24,000 ang kahulugan niyan sa kanya. As early as now, ino-orient ko na rin po kayo dun sa kung ano yung advantage ng pagiging unit manager kasi we have this thinking na hindi naman kayo nire-recruit dito or ini-invite just for you to be a plain property advisor na part-timer. You can stay that way, walang problema kasi kumbaga iba-iba naman yung circumstances. Pero doon sa mga interesadong mag-step up, isama nyo sa agenda nyo or goal nyo na maging UM. Yun yung position. Diba? May peso ka na, may position ka pa. Tapos out from that peso, position, makukuha mo na yung possession. Diba? Laptop, bagong cellphone, sasakyan, diba? Eventually bahay or condo. Number 4, incentives. Developer distributed incentives. Merong nanggagaling sa developer over and above the commission. So nag-compute tayo ng commission kanina, di ba? Yun ang advantage ng project selling. Sa general listing brokerage, bihira ka makarinig na dinagdagan pa nung owner-seller yung natanggap mo. Di ba? Hindi kagaya sa developer, palibasa, maraming inventory, they are creating goodwill, natutuwa sila pag may momentum ng pagbebenta, they will incentivize.
again, hindi laging pera yung incentive, di ba? Minsan sasakyan yun, di ba? Talagang pag top-notch seller talaga, minsan travel incentives, di ba? Minsan hotel accommodation, whatever it may be, talagang pinag-iisipan ng mga developer yan na something that would add value to the seller or would pamper them to make them feel that they are appreciated. Kaya nakakalibang mag-project sales lalo pag magaganda yung mga developer na nasamahan mo. Kasi talagang may mataas silang appreciation of your effort, di ba? Cash bonus for quota qualifiers. May monthly, quarterly contributors and annual bonus for top sellers and qualifiers. And ito pa, recruitment bonus, very specific. Paano kung hindi ako magaling magbenta pero magaling ako mag-imbita? O, di ba? Kung kami ay tutulungan mo, take note, yung responsibility kasi na mag-invite or mag-recruit, really, sa unit manager yan. Kumbaga hindi namin ine-expect na ang property advisor nag-i-invite. Pero hindi namin pipigilin kung mag-i-invite. In fact, bibigyan ka pa namin ng bonus kung property advisor ka tapos nag-i-invite ka. What do I mean by that? As a matter of policy, we give 5,000 for every 1M of closed sales, first 2 sales ng recruited seller. Sa madaling paliwanag, si Pedro yung unang umattend. So siya yung naimbita. Part-timer din siya. So, property advisor siya. In fact, malayo pa siyang ma-promote kasi may qualification para ma-promote. Never pa siyang nakabenta as in bagong sali lang siya. Si Pedro, inimbita niya si Juan. Juan, sama ka. May susunod na reboost. Attend ka doon. Ito yung Zoom link. Si Juan, for some reason, nung maimbita siya, nainggan niya siya. Tapos, may naalokan siya, nakabenta siya. So, kung susundan niyo yung senaryo, si Pedro na nauna sumali, hindi pa nakakabenta. Pero may nirecruit siya, si Juan. Si Juan, na bagong sali, si Juan pa yung nakabenta na mas nauna. Okay. Ano mapapala ni Pedro? As a matter of policy, 5,000 for every million. So, kung 3 million yon, ang ibig sabihin nun, 15,000 pesos ang ibibigay naming bonus kay Pedro. Kasi yung nirecruit niya, nakabenta. Pero take note, first 2 sales lang yun. Di ba? Kasi ang pinagkaiba ng property selling, direct sales tayo, tapos network marketing ang model kasi we do compensation sharing, but still, hindi siya kayang i-trickle down ng lahat-lahat hanggang sa dulo, meron kang ganansya. Kasi, syempre, yung property, minsan lang naman bumili ng property yung tao, di ba? At most, ako, pinakamarami ko na, isang kliyente, 3 property yung nabili sa akin. Investment na yung iba aside sa personal use. So, di ba? Kaya first 2 sales lang. Ang ano na lang, ipagdasal mo na lang na yung first 2 sales niya parehas 10 million, 20 million. Kasi may gano'n namang inventaryo tayo. Okay? Pero hanggang 2 lang. At rin mag-recruit ka pa ng iba pa, di ba? Kaya pwedeng mangyari na, paano yan? Hindi ako talaga eksakto magaling magbenta. Pero pwede ko kayong tulungan na mag-recruit. O, yun ang gawin mo muna. Diba? Pero after some time, syempre, as you attend the training, madali lang naman talaga eh. Syempre, basta talagang willing matuto po yung aspirant property advisor. Tapos, by the way, as a matter of policy din, konting elaboration lang din dyan, paano kung eventually si Pedro, syempre sa una lang nakabenta si Juan, pero after some time, si Pedro pa rin yung mas naunang naging unit manager. Siyempre, out of experience, at saka siya yung mas magaling mag-imbita, may certain skill set siya din, kaya nag-qualify siya to become a unit manager. O kung naging unit manager siya, basta lahat ng inimbita niya, under sa team niya yon. Kung nasusundan niyo po, di ba? But anyway, we can discuss it thoroughly in some other instances. Okay, so may iba pa, mga gift certificate, free CPD credits, yan. Yung CPD, Continuing Professional Development yon. Yung po yung mga training na may tuition fee. Kumbaga, kung ikaw ay magde-decide na eventually na maging PRC accredited, if that would be the case, so yun, may training na kami ay provider din. During those trainings, ako po bilang speaker ay binabayaran yan, to do the lectures. Pero syempre, may ibang incentive din. Tumatanggap ba kayo ng cash?
Tumatanggap ba kayo ng gift check or gift certificate na Sodexo? Tumatanggap ba kayo ng GCash? Yan din yung mga iba't iba pang modes natin ng incentives on a per quota, per memo basis. Okay? Kadalasan yan sa priority projects or lead projects. Meron po kaming resort sa Pansol, Laguna na unti-unti nang nag-ooperate ulit as per IATF guidelines. So may certain measures. It so happened lang na last year, hindi kami nakapag-outing as a company. Usually dito, kami nagti-team building or mid-year planning. Pero yun na nga, dahil na nagka-pandemic. Yan. Dalawa yan actually. Yung isa pa ay sa Saras. Yan. Yun. Yung dalawang hot spring na resort na yun ay pundar din galing sa real estate. Dahil since 1980s, yung parents namin ay parehas na real estate sellers, brokers. Opportunity to start part-time. Ito po yung dahilan ba't kayo nandito. Kasi sabi dun sa invitation namin, pwede mo tong simulan part-time. In fact, that's the reason kung bakit gabi yung session. Kasi baka galing kayo sa trabaho, di ba? Para at least medyo na-settle nyo muna yung mga sarili nyo after work, kahit pa work from home ang arrangement. Tapos, tsaka kayo umattend. Yun, may mga weekend activities. Siyempre, bawas yan talaga ngayon dahil, pandemic. Pero tayo, lagi from time to time, basta tuned in po kayo and in the loop po kayo dun sa mga invitations namin. Zoom meeting talaga. Tapos, kung may kliyente na talagang nagre-require ng physical meetup, we can assist you. Kasi some of you, di ba, several occasions naman na na-assist ko. Post-sale coordination, loan facilitation, yun, kung naglo-loan yung kliyente, tumutulong doon kami doon. In fact, hindi namin ine-expect na kayo ay marunong mag-facilitate ng ganun. So, talagang i-guide namin kayo. Commission collection, kumbaga kami po sa opisina yung tumutulong yan as we sell certain properties and projects of a developer. Kami yung nagko-collect ng commission, syempre para ma-distribute sa ating sales team. Tumutulong ang UM, yan, di ba? Supervision, focus project sales operation. Kung kami po right now, ang set of operations namin, Metro or NCR, Mega Manila North, so Bulacan yun, Mega Manila South, Cavite, Mega Manila East, yun, yung mga Cainta, Rizal, yan. And of course, syempre, kung para mapa-anib ka dun sa alinmang grupo na yon, ang tinitingnan namin, saan ka nakatira or saan ka nag-stay. Kasi syempre, cost efficiency wise, lalo pag nagsisimula ka, mas maigi yung properties na or projects na dadalhin mo, yung within your proximity. Maraming good points bakit yun ang sinasuggest namin. And in fact, sa susunod na training, yung basic orientation, nandun lahat yun. Nandun lahat yung discussions ko related dun sa paano magsisimula at ano yung mga dapat tandaan, alamin ng isang property advisor. So yun, kami po ang magiging platform nyo to know the products, to have the knowledge, to improve the skill set, to recondition the mindset, and we have the machineries and equipments to aid you with that. Tapos konting kami bilang company, kayo, as we invite you, sweat equity lang muna. Sweat equity. Pawis lang muna. Effort lang muna. Kumbaga kami, as a company, we do spend in sensible expenses like advertisement platforms, kung saan pwede tayo mag-advertise. We paid for it at a premium. Tapos, pwede kayong mag-advertise at no cost on your end. Tapos, out from that, doon mo nakukuha yung leads na makakabenta ka. And from that platform, di ba, makikita mo na mas madali at mas mapapabilis yung proseso natin na makakapagbenta ang isang property advisor. Ito ang kaya naming i-commit sa iyo. We can help you master the industry. Basta kayo ay willing magpaturo at kayo ay willing mag-comply dun sa ating mechanics and protocols on how we do professional property advisory. Diba? So, MASTA, Metro and Mega Manila projects, i-orient ka namin dyan. Of course, hindi lahat. Kung taga-South ka, sa South na lang muna.
Di ba? Kung sakali naman, paano to? Meron akong kliyente, taga Cavite ako, pero yung kliyente ko, gusto Bulacan. Kaya ka sumali sa team kasi para tulungan ka ng team players. Ang mangyayari pag ganyan, i-refer natin yan sa isang team head or unit manager for you to be assisted. Yun. So, of course, may mechanics tayo ng assisting fee policy para syempre, hindi naman libre effort professional din sila di ba? So, in short, para may commission sharing. May small commission sharing for that to compensate yung tulong ng isang teammate na iba ang territory or jurisdiction, di ba? Para hindi ka na ma-distract doon sa current baluarte. Assistance for PRC registration, sales assistance lalo sa mga beginner, o kaya kung bago yung project, training and mentoring, and account management. Account management pertains to post-sale activities, loan facilitation, commission collection, na para ikaw, we wish to set up a model na ang isang ahente, ang iniintindi niya lang, mangliyente or maghanap ng prospect. Diba? And pre-sale sales. Okay? So, yan. Hindi kasya lahat sa slide, pero to say at least, ito yung mga property brands na currently tayo ay accredited. Of course, meron pang hindi nakasali dyan kasi hindi nakakasya, siksikan na masyado. Pero kung familiar kayo sa iba dyan, lalo kung may mga malalapit na properties, project sa lugar ninyo under those brands, tayo po ay currently accredited sa kanila. Some of these brands, lead broker or preferred broker tayo. So yun, kadalasan pag preferred broker, higher yung commission natin versus sa ibang broker. So yun, dun nagpe-play yung advantage ng percentage share. Yan, kayo ay inimbitahan to earn extra, but not just extra, kundi extra large. 50 to 60,000 nga yung example ko, di ba? 70,000 nga yung example ko 50 to 300,000. Di ba? Sa isang buwan, di ba? Kung nakakadalawa ka na, nakakatatlo, nakakaapat sa isang buwan, kaya talaga yan. By starting part-time, you can grow your wealth of experience and more earnings, grow big time. Yan, tulungan namin kayo na makapitalize kung ano yung opportunity ng real estate at this point in time. Some would say, yan, sige, quick rundown ko lang. Again, hindi ako nagdi-discuss ng project during Reboost dahil may separate sessions talaga tayo for that. Pero just to give you an idea, di ba? At one point, actually, kami ay ultra-focus operations. So, very specific na developer lang sa Manila, hindi lang basta Manila, University Belt Manila. Of course, ang isang advantage ng ultra-focus ka, magiging top seller ka, magiging top 1 ka. And we've done that several times since 2012. Di ba? Prior 2012, ako kasi 2009 broker pa lang ako Pag nagbebenta ako sa developer, minsan top 2, minsan top 3, parang naiinis ako na bakit hindi mo ma-top 1, top 1? O tapos yun, nalaman ko, ang sikreto para maging top 1, wala kang ibang bebenta kundi yun muna. Yeah. So, nagawa namin yun back in 2012. Na-recognize kami as top seller in 10 months time. Sabihin po, bagong sali lang kami. Tapos, syempre, todo effort, focus. Yun, top 1. Kung goal mo yun, ako kasi at that time goal ko yun, at age 23, before that opportunity, nagagawa na namin mag-top seller pero hindi top 1. Top 2, top 3, top 5, parang nabibitin ako So, dapat mag-top 1 tayo. Then after nun, nasundan pa yun ng iba pang instances. Pero ngayon kasi, medyo na iba yung direction or agenda ng company. Mainly, kasi ang gusto naman namin na mag-cater ng wider range. Kasi take note, yung nagiging top 1 kami, ultra-focus yun. As in, yun lang yung dinadala naming project. Day in, day out, week in, week out. Lahat ng activities namin dedicated doon. Kaya lang, nakikita kasi namin, syempre may ibang naghahanap ng affordable, may ibang seller talagang ang komportable sila sa house and lot segment. So yun yung reason bakit talaga nag-reach out tayo for more inventories, more developers, and wider operations, di ba? Metro Manila, Mega Manila. Pero malayo pa sa Mega Manila, hindi pa natin ini-explore yun kasi
counterproductive na pag masyadong malayo. Pag masyadong malayo, tapos maliit lang yung kukomisyonin, isipin mo, entrepreneurial aspect-wise, hindi siya wise. Di ba? Doon ka na lang sa malapit, kaya kung nga tinatanong eventually, taga saan ka? Kasi kung taga saan ka, more or less, doon kita i-segment sa group na yon. Okay? So, ito pa yung mga other high-rise. Meron din namang medium-rise condo. Okay? Meron ding city townhouses. Yan, ayaw sa condo. Pero right now, ang mga city townhouses natin, nasa range na ng mababa na yung 5 million, 7 million. Pero yung talagang nasa prime city area, 18 million, 25 million, 35 million, may 60 million pa. At this point, may inventory na tayong ganun. Kasi para malay natin, ikaw makachamba ka ng talagang kayang bumili ng ganun, hindi ka mag-aalinlangan na i-offer kasi alam natin na talagang meron din tayong segment na high-end na inventory. Eventually, we'll discuss that. Kaya lang for this session, talagang run through lang ako sa kung ano yung mga opportunity. House and lot, may iba naman, residential lot, pwede rin. Okay. So yung career path natin bilang property advisor, yan, property advisor, ang gagawin mo lang, umattend ka ng mga training, umattend ka ng mga meeting, sales activities, kung hindi man physical na ngayon, lagi ko pong nire-remind ang mga property advisor sa ating mga group chat, mag-advertise, mag-post, yun. Kasi doon ka nakakakuha ng interaction and leads eh. Sell units, kung kailangan i-meet via Zoom, dahil nasa abroad yung kliyente, premium po itong Zoom account natin, kung mapansin nyo. So, even kahit mahaba ang paliwanagan, we can do that. Meron tayong facility ng Zoom. Meron tayong, if required nila to do the physical meetup, we can have you assisted. Tapos eventually, syempre, if you're eyeing to a higher commission rate, plus the advantages of residual income or override, mag-unit manager ka. Mag-recruit ka ng 5 property advisor. Initially, pwede mo yung simulan ngayon kasi kung hindi ka pa UM ngayon, nagre-recruit ka lang para do sa recruitment bonus, eventually, siguraduhin mo lang na mauuna kang magiging UM kesa dun sa na-recruit mo. Kasi pag naunahan ka niya, ayun, as a matter of policy, independent na siya sa'yo. Yun. Pero pag ikaw ang nauna, lahat ng hinakot mo, yun, sakop sila ng team mo. Gets? Anyway, later on na lang kung talagang interesado kayo dyan. Then, sell units. Sales director. Dapat may 3 unit managers siya, 15 PAs. Ganun kasimple. Okay. So, yan. Sa isang collage ay pinapahiwatig natin kung ano yung klase ng mga inventory natin. Merong affordable, merong mid-range, merong high-end, upscale, di ba? So far, hindi ko masabi, wala pa tayong affluent talaga yung mga 100 billion. Hindi kasi din pa yun yung market talaga natin eh, di ba? And for beginners, mas conducive talaga na nandun ka sa segment na kaya, di ba? Abot kaya. Kasi chances are yung KKK na dinidiscuss din naman natin sa iba pang mga training, especially sa prospecting, sino ba yung kakilala mo? Di ba? Baka kahit gustuhin mong magbenta ng 30 million agad, gusto mo yun ang una mong mabenta. Kaya lang, kung wala ka namang kakilalang bumibili ng 30 million, mas long shot. Yes, pwedeng may advertisement, pwedeng may chamba, pero di ba, why not magsimula ka doon sa personal circle of influence mo na kung kaya nila ng 2 million, 3 million, edi makakabenta ka na. Parang tune up, ano lang naman yan eh. Tune up transition lang naman yan eh. Hindi ka naman championship round agad, di ba? Talagang may mga ano lang muna, level. Okay? So yan po ang advantage natin. So, to summarize, kayo po ay umattend ngayon ng Reboost Real Estate Business Opportunity Orientation and Sales Training. Hopefully, sa maikling oras na pag-discuss natin, meron akong konting na-impart and that seed would translate of na ikaw ay maging interesado umattend ng subsequent free trainings. Ang susunod na module dyan ay basic orientation or a-attend ka ng isang project knowledge seminar. Ang goal natin ngayon ay makuha yung contact information nyo to include you with our group chat kasi dun yung mga announcements. Sales clinic, currently may mga recorded na tayo niyan so I can provide it
Serial. One module at a time para hindi ka naman mawindang. Number 3, find client or sales activities. Actually, mag-advertise, mag-post. Ganun lang naman kasimple yun eh. Then kung naka-close, earn your commission. Ganun kasimple. Diba? Step 1, nag-accredit ka. So may forms kami. 3-page accreditation form. Doon sa 3-page na yon, actually, yung first 2 part, parang resume. Actually, kasi pag pinagawa ko kasi ng resume, iba-iba yung nilalagay sa resume eh. Eh, sinadya ko na yung ganong module para yung mga tanong na kailangan ko ay ma-devise natin na pag sinagot yon, assuming may sagot or applicable, matulungan. Kasi to some of you, parang wala sa'yo na, ay, graduate ka pala ng ganitong school, ay, taga ganitong lugar ka pala. Sa'yo, wala lang yon. Pwede, di ba? Parang taken for granted mo yung fact na yon or previous success mo na yon. Pero kung nabasa namin yon bilang sales leaders, unit managers, ma-assess namin, oh, may network ka pala sa ganito eh, ba't hindi natin sila itap? Diba? Parang sa'yo, wala lang yon na yun pala yung background mo. Diba? Pero kung isunulat mo yon at alam namin na yun yung background mo upon studying the profile of the property advisor, mas matutulungan ka namin sino yung mga unang taong i-approach mo. Then of course, yung third part nun is yung undertaking. So yun po yung policies natin. As we accredit you, part-timers, entry level is 45%, which is the lion's share. Diba? Step 2, create page for realty postings. Dalawang bagay, pwedeng sa existing Facebook account mo, mag-post ka na. Bakit? Kasi yun yung organic mong account eh, 'di ba? Parang kung dati ka pa nag-Facebook, ako as early as 2009 nung magkaroon ng Facebook, yun na yung account ko. So organic talaga siya. So it grew over time. Pwede 'yon. O di kaya naman kung feeling mo mas madali sa'yo or professional looking kung gagawa ka ng panibagong page, pwede rin. Panibagong account. Then do a page for the realty postings. Then number 3, know the project and post online. Actually, interchangeable yun. Dapat pala mauna yung, alam mo muna yung project. Okay? Number 4, seek assistance for initial client. Yun. Let it be known. Yun ang pinaka key takeaway from this. Kasi kung hindi alam ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay mo na ikaw ay engaged na sa ganitong profession or career or business opportunity, baka bumili sila doon sa property pinopost mo pero hindi sa'yo. Kasi hindi nila alam. Di ba? Okay. So, nangyayari yun. So, tayo, before I end this session, gusto kong iwanan sa inyo tong imahe na to na tayo, si Prevail Property Advisors, ay nagtutulungan para hilahin pataas ang ating sales and revenue dahil kailangan natin to post-lockdown period. Lahat po ng diniscuss natin at mga i-discuss pa natin sa subsequent trainings, it may appear it's work. Diba? It is work. Trabaho siya. Tatrabahuhin siya. Hindi siya easy peasy lemon squeezy na instant money. Hindi yun ang pinangako ko sa inyo nung umattend kayo nito. Kumbaga, wala naman talagang madali. Ang kailangan mo lang matagpuan, sino yung mga taong mag-guide sa'yo na may experience, may kaalaman, may competencies, may proficiencies to lead you to a certain path ng isang lucrative career such as real estate, project selling. It's work. Tatrabahuhin siya. Pero kung hahakbang ka, hahakbang kami. Kasi basically, lahat ng di-discussin natin over a period of time, in our own experience, in our own accomplishments, I can say it na ng malinaw at eye to eye sa lahat ng kinakausap namin, it works. Diba? It's work, pero kung susundan mo kung ano yung guidance namin in doing this profession and business, it works. O yan. So sa pagtatapos ng ating session, iiwanan ko po kayo ng mga katagang iniwan sa atin ni Martin Luther King Jr. Okay, babasahin. 1, 2, 3. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. So ngayong gabi, ito po ang ginagawa nyo. Thank you for attending. To join us, mag-fill out po kayo ng 3-page accreditation form.
Pagka-fill out, pwede nyong isubmit sa prevail.sales888@gmail.com or kung friends na tayo sa Facebook, pwede din doon. Diba? PDF file naman yun. Editable PDF file yun. Sa mga subsequent trainings, kung kayo ay name-message ko na via personal message sa Facebook, i-add ko na lang kayo sa group and yun, we'll keep you posted sa mga subsequent trainings. After this Reboost training, magkakaroon ng sellers meeting sa January 15. Ganitong oras din, around 6 p.m. So, yung mga kumaten ngayon, kung willing na rin kayo, just for purpose of exposure, kung ano ba yung mga subsequent steps. Of course, ang next step talaga dito is the basic orientation. Meron na akong recorded module noon, pwede ko yun isend sa mga umattend ng session na to. Then, yung mga subsequent trainings. Pero yung meeting, kung available naman kayo, yun, hindi nire-record yun kasi meeting lang naman yun. Attend, I invite you to attend yung January 15 meeting natin. Mapopost din naman yan sa mga group chat. So, that ends our session this evening. Okay? So, tayo po ba ay may mga katanungan? Okay, having none. So, kami po ay nagpapasalamat sa pag-attend. Thank you very much. And of course, this recording will be saved and eventually be shared sa mga susunod pang gustong umattend. Thank you and good night.